Welcome back to another vlog. So kung kayo ay naghahanap ng mautangan na buo mo matatanggap, holding up to 45 days, okay na rin yung interest guys, then you should watch this video. Especially sa mga nag-aabang ng update dito sa loan app na to. So yung loan app na pag-uusapan natin ay si Cashalo, which is legit guys. At kung good payer ka, may mapapala ka talaga dito. It's Ate here, and yung video na to ay para those sa nag-aabang sa kung kamusta na yung second loan ko kay Cashalo. Last video, yung loan ko, since welcome back ko siya kay Cashalo guys, 1,000 pesos yung first loan ko, and nasa 14 days lang siya. Which is fine na rin kasi yung binayaran ko was 1,094. Buo ko siyang natanggap. By the way, bago tayo mag-continue guys, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Matagal ko nang gusto makabalik dito sa system ni Cashalo. Finally, nakabalik ako guys at gusto ko yung follow-up. I'm sure kayo rin. Bago tayo magpatuloy guys, mag-shoutout lang tayo. Shoutout sa kay Melanie Mones 9202. Pa-shoutout Ate Red. And J Magno 8201. I'm your avid fan, Ate Red. Marami talaga akong natutunan sa mga loan hacks mo at building credit scores. Thank you so much watching from Cebu. Hello sa mga taga Cebu and shoutout Ate Red Thank you dahil ang dami ko natutunan sa vlogs mo. Before subukan yung app, at least una mo nang nagawa. Thank you. More power and God bless. God bless din sa'yo. So, yung second loan ko, to be honest, nasa 45 days na, guys. So, may increase, which is good. Kaagad ko na siya natanggap, hindi na tulad ng last time na naghintay pa ako. Pero, guys, may na-notice ako sa second loan ko, and I think you should be aware of that. I think advisable or mas mabuti na dito sa kay Cashalo, huwag kayong masyadong magbayad ng early at mag-reloan kasi ang dami ng instances na hindi na-approve. Meron po ako natanggap na text sa kanila. Sabi ko sa inyo, hindi sila makulit. Pagpapalapit na yung due date, text lang sila. So, may natanggap akong text na today daw is the most ideal day para magbayad ng loan. So, sinunod ko rin. Nagbayad po ako ng first loan ko at pwede na ako mag-apply ulit. At sabi doon, I can borrow maximum of 2,000 pesos. Meron ding 1,500, meron ding 1,000. So, meron kang choices. And you can either pay it 45 days na one-time payment or one-time payment of 14 days. And nasa baba, you can choose your cash out option and the purpose of your loan. So, kung magbaborrow ka ng 2,000 pesos and you pay it in 45 days, yung ibabalik mo is 2,534, which is fine because it's 0.05 per day. Kaya nga 15% per month. So, kaya ayun, 2,534. Ibabalik mo 45 days ha. Not 7 days, but 45 days. Siyempre, the longer the term, mas mataas yung napupunta sa interest. Pero nasa inyo na yan, guys. Kung yung pipiliin mo naman is nasa 1,014 days, ganun pa rin, 1,094, which is same as last time. Pero kung dun ka sa 45 days, yung 1,000, yung ibabalik mo is 1,267. Dahil, guys, legit naman si Cashalo, sinagad ko na. Tinay ko na yung maximum na in-offer niyo sa akin, which is 2,000 pesos. Total, I have 45 days to pay naman for it. Yung cash out option, tsaka yung loan purpose is pinapili niya ako kung saan ko gusto daw ipadala yung proceeds ng loan, which guys, again, buo mo siya matatanggap. Mag-a-agree ka dun sa kanyang insurance plan disclosure. Syempre, hindi ka makakapag-proceed kung hindi ka dyan mag-a-agree. And next, naku, may bago kang dapat gawin. This time, you need to link your bank account information. Nagdalawang isip ako, guys. Pero sabi ko, legit naman si Cashalo. Pero nasa inyo yan, ha? Pero hindi naman kasi sinasabi na dapat umutang kayo. Only kung kailangan lang. Okay? Kasi utang is a responsibility po. So, improve your chances of getting approved by linking your payroll account and or personal bank account. Ginawa ko rin, guys. Para sabi ko, para malaman ko kung anong meron dito. So, I click link. And then, marami kang pagpipilian na pwede mong i-link. So, pinili ko na lang si Maya kasi si Maya ko palaging walang laman. Ayun. And then, i-accept mo yung terms and conditions and click continue. At lalabas to, Cashalo will link your bank, blah, blah, blah. And then, pag-click mo ng continue, kailangan mo mag-login sa Maya mo at magpapadala siya ng one-time password. Pag successful yung pag-link, sasabihin niyang success and select your payroll or personal account. Siyempre, si Maya lang naman yung inad ko, kaya si Maya na yung chinek ko dyan. And then, confirm your payroll account. Ganun. Tapos, may advisory po siya that you need to click OK, blah, blah, blah. So, compliance with SEC, blah, blah, blah. So, I clicked OK. At saka yung loan agreement, which is same as last time. Kailangan mo mag-scroll down para ma-accept mo siya. At then, ganun din. May promissory note na lalabas. At sabi niya, 2,068 daw kasama yung insurance.
and then yung platform service fee, and then andun na rin yung kanyang interest, guys. Na-explain niya rin doon. Pagkatapos mong mag-click ng accept, magpapadala po siya ng OTP sa cellphone registered phone number mo. Pagkatapos mo mag-OTP, sasabihin niya your application has been processed, sasabihin niya in 24 hours, maaari ka makatanggap ng tawag, but so far walang tumawag, guys. At kaagad ko namang natanggap yung 2,000 pesos. Kaagad lang, guys, automatic, pumasok siya. So buo siyang natanggap, 2,000 pesos, walang kaltas, and babayaran ko siya sa loob ng 45 days, 2,500 something. Yung makulit lang kasi syempre expect ka na may konting delay ba sa system nila. Kapag loan na nga ako, guys, nagbayad na ako, nakapag-loan na ako, may tumawag pa. Sinabi ko sa agent na, alam mo, huwag mo na akong i-remind about sa papalapit kong due date kasi nabayaran ko na yon, naka-reloan na nga ako. At okay naman din sila. So, sa mga nakukulitan dyan, kasi bakit nakabayad na ako, bakit tawag pa ng tawag, sometimes nadidelay lang po yung system, kausapin mo lang sila, and eventually mag-update lang naman yan. So guys, before I let you go, gusto ko lang i-emphasize na hindi naman po natin ini-encourage yung pag-utang sa kada video. Yung ini-encourage po natin is dapat kasi kinikilati, sinusuri natin ng mabuti, pinag-aaralan natin yung isang loan app bago natin siyang gamitin. Especially yung mga loan apps na submitting entities sa CIC. Kasi pag hindi ka makabayad, hindi mo inalagaan yung account mo, at yung loan app ay submitting entity sa CIC, nakaka-apekto ng ating credit history. Baka mahirapan po tayo sa pag-apply sa mga loans sa future. Pero kung inaalagaan po natin yung account natin sa mga lending companies or online loan platforms na nagre-report sa CIC, then nakakatulong to sa pagpapaganda ng ating credit history para eventually magiging qualified tayo sa mga loan platform na mas maganda yung offer. So guys, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Again, hindi po ini-encourage na umutang kayo dito kay Kasyalo. Pero in times na baka kailangan nyo ng pangtawid, mga 2,000, 5,000, pwede na rin guys si Kasyalo because registered po siya sa SEC and submitting entity siya sa CIC, which is Credit Information Corporation, yung nagko-collect ng lahat ng info natin as borrowers. So, kung gusto nyo makita yung step-by-step process sa pag-apply, you can go to this video right here, or you can also check this other video kung saan na-discuss ko yung reason kung bakit hindi pala ako ma-approve dati at paano nila ako tinulungan. So, that's it guys. Thank you so much for watching. I'll see you on my next vlog.